Bago po tayo magpatuloy, hinihingi ko po ang inyong suporta sa ating channel. Maaari po ninyo na pindutin ang subscribe button dyan sa baba, at sabay nyo na din po i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa mga bagong videos na i-upload kong recap. Maraming salamat po. At sa pagpapatuloy ng ating kwento, makikita nga ang ating bida sa airport lobby ng Yanjian City na napapatanong sa isip. Sabi niya na dumating na ang eroplano, pero bakit hindi ko pa siya nakikita? Paano kaya kung hindi ko siya agad makilala kapag walang filter? Nang mapalingon ang ating bida sa kanyang likod, napansin niya ang isang babae na pilit pinapasakay ng isang lalaki sa kanyang sasakyan. Narinig niyang sinasabi ng lalaki, "Kao, saan ka pupunta?" "Sasamahan na kita sa beta car ko." Agad namang sumagot ang babae, "Huwag na, ayos lang talaga." Pero mapilit ang lalaki, at sinagot siya ng, "Sige na, huwag ka nang mahiya sa akin." Agad namang bumitaw ang babae mula sa pagkakahawak ng lalaki. Sa isip ng ating bida, nahanap ko na siya. Nakita niyang hahawakan pa sana ng lalaki ang babae, kaya't biglang sumingit ang bida at sinabi, "Brother, ayaw niyang sumama sa'yo, bakit mo siya pinipilit?" Agad namang sumagot ang lalaki, "Sino ka ba para makialam sa ibang tao? Isa akong fan niya." Biglang sumingit ang babae at napatanong sa ating bida, "Brother Chen, ikaw ba yan? Pareho kayo ng suot ng nasa WX." Sabay pakita ng Nokia phone niya, agad namang sumagot ang ating bida, Oo ako nga." Sa narinig, gulat na napanganga ang lalaki, "Ano? Ikaw si Mr. Chen?" Agad namang nagsorry ang lalaki sa ating bida habang nakayuko. Sinabi ng babae sa ating bida, "Brother Chen, salamat sa pagliligtas mo sa akin mula sa aking fan." Dagdag pa ng babae, Gusto mo akong isakay sa benta car mo dahil lang nagpadala ka ng ilang pirasong regalo." Habang umalis na ang dalawa, patuloy pa rin sa pagsasalita ang babae. "Palagi kong inisip na si Brother Chen ay isang malaking matagumpay na negosyante sa kanyang 40s. Hindi ko inakala na bata at gwapo pala siya." Agad namang sumagot ang ating bida, "Tawagin mo na lang akong Linzin. Hindi ko rin inasahan na mas maganda ka pa sa personal." Sagot din ng babae, "Brother Linzin ay talagang magaling magsalita." Biglang tumunog ang system ng ating bida para kay Kao. Saad nga ng system, magsisimula na ang counter-attack mission. Name, Lu Shoya, Kao. Age, 21. Height, 170 centimeters. Weight, 48 kilo. Kapag ang kanyang favorability ay lumampas ng 70%, makakakuha ang host ng 10% personal wealth ng counter-attack gold na nagastos. Kapag ang kanyang favorability sa host ay umabot ng 100%, magbabago ang status, at ang ugnayan sa pagitan ng host at ng target ay magbabago rin. Kasalukuyang nasa 30% ang favorability ni Kao sa ating bida. Nalipat tayo sa isang lalaki na biglang tinawag si Kao. Agad na lumapit ang dalawa, at sinabi ni Kao sa lalaki, "Mr. Zhao. Bakit ka nandito?" Sumagot ang lalaki, "Syempre, nandito ako para sunduin ka. Paano kita papayagang tumawag para mag-taxi? Sino ang taong ito?" Agad namang ipinakilala ng babae ang lalaki sa ating bida, "Brother Chen, ito si Mr. Zhao. Siya ang nagbigay sa akin ng maraming regalo sa live broadcast room." Nagsalita ang bida, "Nag-drive ako ng maliit na donkey papunta rito." Nang marinig ito, nanlaki ang mata ni Kao. Tinanong ng lalaki, Dito, ihahatid kita." Sumagot ang bida, "Okay, salamat. Pero paano ang maliit kong donkey?" Habang gabi na, makikita ang sasakyan ng lalaki na may daladalang donkey ng bida sa ibabaw nito. Ang mga kasabayang sasakyan ay nagulat. Mapunta tayo sa loob ng sasakyan. Sa isip ng lalaki, ang batang ito ay tila nasa early 20s pa lang, at ang suot niyang damit ay parang nagkakahalaga lang ng ilang dolyar. Siya ba talaga ang nagpakawala ng higit sa 20 million sa live broadcast? Nagsaad ang lalaki, "Hindi ko alam na si Mr. Chen ay sobrang low-key. Ito ba ang tinatawag na simplicity?" Dagdag pa niya, Kao, hindi ka naman magdadalawang isip na kunin ang donkey ni Mr. Chen, pero mas madali sa iyo na sumakay sa aking sasakyan dahil sa dami ng bagahe. Tama ba, Mr. Chen? Sumagot ang ating bida, "Mr. Zhao is right.
Dahil sa sagot ng bida, napaisip si Cao Cao habang tinitingnan ng bida na may kakaibang ekspresyon, totoo bang si Mr. Chen ito? Nang makarating na ang sasakyan sa harap ng gusali, agad pumasok si Cao Cao at bumati. Makikita ang apat na matatandang lalaki. Sabi ng isa, Cao Cao, mas gumaganda ka. Sabi ng isa pang katabi, nahuli ka. Sino ang taong ito? Agad na ipinakilala ni Cao Cao ang ating bida, siya si Brother Chen, ang nag-spend ng higit 20 million sa live broadcast at tinalo si Xu Xiao kagabi. Sa narinig, agad natuwa ang lahat. Sabi ng isa, totoo bang ikaw si Mr. Chen? Napakabata mo naman. Dagdag pa ng isa, matagal na kitang hinahangaan, Mr. Chen. Sa isip ng bida habang nakatingin kay Cao Cao, naintindihan ko na. Inimbitahan niya akong mag-dinner para mag-sorry, pero sa totoo lang, gusto niya akong ipakilala sa mga big shots na nagbigay sa kanya ng regalo sa Leopard's Teeth. Ito pala ay dinner party ng mga big boss ni Cao Cao. Ang dami niyang balak. Makikita ang isang mesa kung saan nagtitipon sila. Habang nakaupo ang bida, sinabi ng isa kay Mr. Zhao, Mr. Zhao, sinabi mo na dumating si Mr. Chen na nakasakay lang sa donkey para sunduin si Cao Cao sa airport. Tumawa naman ang isa, imposible. Siguradong nagbibiro lang si Mr. Chen kay Cao Cao. Dagdag pa nito, paano ka magkakaroon ng pera para bumili ng kotse kung nakapag-spend ka ng mahigit $20 million sa mga gift? Sabi naman ng isa habang hinahawakan ang kanyang baba, kung ang 20 million ay bulsa lang ni Chen, ang kabuuang yaman niya ay hindi bababa sa 1 billion. Makikita na tinapik ng isa ang balikat ng bida, marami rin akong kilala sa Jiang City. Pero Mr. Chen, sinabi mo na ang apelyido mo ay Lin. Wala akong kilalang pamilya sa Yanjiang City na may apelyidong Lin. Sa narinig, tinawanan ng mga lalaki ang ating bida. Sabi ng isa, President Chen, totoo ba ang sinabi mo? Cao Cao, baka niloloko ka lang niya. Dagdag pa ni Mr. Zhao, peke ka. At pinagbitbit mo pa ako ng maliit mong donkey. Habang sinabi ng manang isa nagtanong kay Cao Cao, nakita mo na ba ang picture ni Mr. Chen noon? Makikita na bumaba ang favorability ni Cao Cao sa ating bida sa 10%. Sa isip niya, sa daan papunta rito, sinilip ko ang kanyang mobile phone, at talagang poor with only money left. Ginagantihan ba niya ako? Totoong may mga mayamang tao na may partikular na vengeful at perverted personalities. Pero hindi yun mahalaga, kahit ano pa siya pa rin ang aking piggy bank. Ang tanging inaalala ko ay baka wala siyang pera para sa akin. Lumapit si Cao Cao sa bida at sinabi, salamat, President Chen, sa laging pag-aalala sa akin. Pero hindi ba may Lin family sa 3 major families sa Shanghai? Sabay tanong ng mukhang perang babae, Brother Lin Xin, ikaw ba ang young master ng Lin family sa Shanghai? Sa isip ng ating bida, mukhang nagsasalita ka para sa akin pero sa totoo lang, gusto mo lang malaman ang tunay kong pagkakakilanlan. Sumagot ang bida habang umiinom ng tubig, hindi ako kabilang sa Lin family, pero mas marami akong pera kumpara sa Lin family na yan. Sa narinig, natawa ang matabang lalaki na mayabang, haha, nagpanggap ka pa rin. Hayaan mong hulaan ko, nanalo ka lang sa lottery, di ba? Tapos hindi mo ma-schedule ang appointment kay Shuang kaya nandito ka para lokohin si Cao Cao. Sumang-ayon si Mr. Zhao habang tumatawa, tama. Pero pwede mo pa rin gamitin ang kasikatan mo para makipagkita kay Cao Cao, magloko ng isang gabi o anuman. Tama, tanong ng isa, Mr. Chen, sinabi mong mas marami kang pera kaysa Lin family. Kaya gusto kong tanungin, anong klaseng kotse ang karaniwang minamaneho mo? Ilang supercars ang nasa koleksyon mo? Sumagot ang ating bida habang hinahawakan ang balikat ni Cao Cao, kotse. Wala akong kotse. Sabay tanong kay Cao Cao, anong klaseng kotse ang gusto mo, Cao Cao? Bibilhin ko para sa'yo ngayon. Dahil sa ginawa ng bida, nagalit si Mr. Zhao at nagsabi, hoy! Bata, saan mo nilalagay ang mga kamay mo? Sumagot din ang isa, ginagawa mo yan para sa pantog, hindi ba? Pangungot siya ng matabang lalaki na mayabang, bibili ng kotse ngayon. Parang namimili lang sa palengke. Dagdag ng isa pa, ang nouveau riche ay nouveau riche pa rin, Mr. Che ay nawala ng anyo sa isang salita lang. Paalala naman ni President Chen sa bida, little brother, huwag kang magpanggap na mayaman.
Samantala, makikita ang gold digger na babae na nakasandal sa balikat ng bida. Sabi nito, talaga, salamat, Linzin brother. Sabay dagdag, gusto ko ng Ferrari FA60. Bumaba pa ang favorability nito sa bida sa 15%, sabay sabi, kung ibibigay mo yan sa akin, bibigyan din kita ng regalo na kapareho ng halaga, okay. Sa isip ng ating bida, napakahusay. Sa ibabaw, puno ng sigasig, pero sa totoo lang, biglang bumaba ang favorability. Ang acting skill na ito ay kayang patumbahin ang maraming fresh meat sa isang iglap. Nang umalis ang bida, sinabi nito, sige, bibilhin ko na. Pagkalipas ng kalahating oras, makikita ang mga mayayabang na nag-aabang sa pagbabalik ng bida. Sabi ni Mr. Zhao, isa lang siyang clown. Kao, bakit hindi tayo magkaraoke na lang? Habang ang isa pa, talagang pinagtawanan tayo ng batang iyon na apelyido Lin. Sa isip ng gold digger na babae, chicks, ang Linzin na ito ay talagang sinungaling. Akala ko may kaunting pag-asa pa. Sa hindi inaasahan, biglang lumiwanag ang kanilang harapan. Sabi ng isa, ano daw ba ang nangyayari? Makikita ang bida na nakatayo sa harap ng mga mag-agarang sasakyan na nakaparada, habang ang mga tao ay naguguluhan at hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang mga pagmumukha ng mga mayayabang ay nanlaki habang hindi makapaniwala. Sa huli, sinabi ng ating bida, "Oh, mga boss, pasensya na, pero hindi kayo makakapagpatuloy dahil ang mga milyon-milyong kotse ay nakaharang sa daan." Dagdag pa nito, si Mr. Neo ay sobrang masigasig. Nang sabihin kong gusto kong bumili ng sports car, iginiit niyang dalhin lahat ng mga ito dito para mapili ko. Agad na sumagot ang matandang lalaki, dapat lang. Ang pagbebenta ng aming mga sports car ay tungkol sa maalalahanang serbisyo. Lalo na't ang mga ari-arian ni Lin Xiao ay napatunayan ng Dragon Bank Black Diamond Card. Sa narinig ng tatlong ungas, napanganga na lang sila sa gulat. Ang may biguti, halos hindi makapaniwala at sumagot, what? Ang Dragon Bank Black Diamond Card ay binibigay lang kapag ang isang tao ay may higit sa 1 bilyong ari-arian. Dagdag pa nito, peke ba to? Baka rento lang ang mga kotse para magpanggap. Ngunit sumagot ang matabang lalaki, hindi, kilala ko si Boss Niu. Iisang dahilan lang ang meron kung bakit siya sobrang galang. Si Lin Zin ay talagang isang mayaman. Makikita ang mga mukha nila na puno ng pagkabigla at pagkamangha. Lumapit naman ang mukhang pera na babae sa ating bida, saktong dumating ka. Nalaman ko lang na ang Ferrari FA60 na pinili mo ay nagkakahalaga lang ng higit 15 milyon. Dagdag pa nito, ang kotse na yan ay masyadong mura para iregalo ko sa'yo. Agad na nagulat ang babae, masyadong mura. Ngumiti ang bida habang lumilingon sa likod. Sinabi ni Mr. Neo na ang mga mahilig sa Ferrari FA60 ay siguradong magugustuhan din ang Ferrari LF. Kaya ibibigay ko na lang sa'yo ang Ferrari LF. Makikita na inilabas na ng ating bida ang isang card mula sa system, at sinabi ng matanda na ang halagang gagastusin ay nasa 32 milyon yuan. Napanganga na lang si Cao, halos lumilipad ang kanyang palda, sa hindi makapaniwala sa narinig at nakita. Sa isip niya, talaga bang binili niya to? Mahigit 30 milyon para sa isang Ferrari LF para sa akin. Samantalang ang mga kasama niyang ungas ay tila nalulunod na sa inggit at pagkakamangha. Isa sa kanila ang napabulalas, 30 milyon. Gumastos siya ng mahigit 50 milyon sa loob ng 2 araw, at yun ay para lamang sa bulsa niya. Ang yaman niya ay talagang nakakatakot. Habang ang matabang lalaki ay nagsabi, tapos na tayo, kanina lang ay pinagtawanan natin siya. Dagdag pa ni Mr. Zhao, Mr. Che, kung kulang ka sa karanasan, huwag kang magpanggap na agresibo at guluhin ang takbo ng sitwasyon. Talagang napahamak tayo dahil sayo. Makikita si Cao na nanapahawak sa sasakyang binili ng ating bida habang ang bida naman ay nagbabayad na. Lumapit ang matanda at nagsabi, Lin Zin, ang kotse bang ito ay regalo mo para sa iyong nobya? Kung ganoon, bibili ka rin ba ng isa para sa sarili mo? Sagot ng ating bida, hindi, ito na ang pinakamahal na kotse sa inyong dealership. Balak kong bumili ng mas mahal pa. Agad namang sumagot ang matanda, pasensya na, hindi kita mapapasaya. Makikita si Cao na namumula habang sinasabi sa ating bida, Brother Lin Zin. Salamat.
Ang Ferrari LF na ito ay talagang pangarap kong kotse. Dagdag pa nito, hindi ko inaasahan. Sumagot naman ang ating bida, walang anuman, maliit na halaga lang ito. Kasabay nito, tumaas ang favorability ni Cao Cao sa ating bida at umabot na nga sa 50%. Sa isip ni Cao Cao, hindi niya sinamantala ang pagkakataon para hingan ako ng kapalit. Sa halip, binigyan pa niya ako ng paraan para magpasalamat. Makikita nga ang 4 na ongas na kanina'y nagpapatawa at nagmamagaling, ngayon ay parang mga asong duwag na humihingi ng tawad. Isa sa kanila ang nagsabi sa ating bida, Mr. Chen, nagkaroon lang kami ng kaunting hindi pagkakaintindihan kanina, kami ay humihingi ng paumanhin. Sumunod naman si Mr. Zhao, bulag talaga ang aking mga mata. Paano ko nagawang tanungin ka? Patawarin mo ang aking kamangmangan. Dagdag pa ng matabang lalaki, Mr. Chen, pasensya na talaga. Sumabat din si President Chen, tama iyon, narinig ko na plano mong bumili ng mas mahal na kotse. Ako ang nagpapatakbo ng pinakamalaking car sales company sa Yanjian. Maraming supercars sa tindahan ko na mas advanced kaysa sa iba. Bagamat hindi ko alam kung papasa sa iyong pamantayan, kung bibigyan mo ng pagkakataon, bibigyan kita ng pinakamalaking diskwento bilang tanda ng aking sinseridad sa paghingi ng paumanhin. Sagot ng ating bida, oh. Nang lumapit si Cao Cao sa ating bida, sinabi nito, Brother Lin, maaari mo ba akong samahan para subukan ang kotse? Tumugon ang ating bida, bakit hindi mo na lang subukan mag-isa? Ngunit binulungan ni Cao Cao ang ating bida sa tainga, naisip ko na ang katumbas na regalo para mabayaran ka. Ang problema lang, masyadong malaki ang iyong regalo kaya hindi ko mababayaran ng isang bagsakan. Maaari ko bang bayaran ng paunti-unti? Ang unang bayad ay dapat mangyari sa isang lugar na tayo lang ang naroon. Sa sinabi ni Cao Cao, nanlaki ang mata ng ating bida, hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng babae. Sa isip ng ating bida, as expected of a popular anchor, talagang masipag kang magtrabaho. Naantig mo ang aking curiosity. Makikita nga na nakasakay na ang dalawa sa sasakyan habang naiwan ang mga ongas. Habang patuloy ang pag-andar ng sasakyan, tinanong ni Cao Cao ang ating bida, Brother Lin, maaari mo bang isulat ang iyong pangalan sa aking hita? Sabay abot ng ballpen sa ating bida. Naggulat ang ating bida ngunit unti-unti niyang inaangat ang palda ni Cao Cao. Makikita ang kamay ng ating bida na pinapawisan at namumula habang inaangat ang palda ni Cao Cao upang isulat ang kanyang pangalan. Nang masulyapan na ng ating bida ang hita ni Cao Cao, agad siyang nagsabi, I'm so sorry. Sumagot si Cao Cao, ito ang record ng bawat installment na ginawa ko, at sa tuwing magbabayad ako ng bahagi, naglalagay ako ng tala tungkol dito. Dagdag pa ni Cao Cao, are you satisfied, Brother Lin? Sagot ng ating bida, that is, quite satisfied. Habang umaandar pa ang sasakyan papalayo, samantala, napunta naman tayo sa Charlton Hotel, makikita si Cao Cao na nagla-livestream habang nakaupo sa kanyang Ferrari. Sinabi niya, hello everyone, nandito na ako sa Yanjiang City. Hindi ko inaasahan na binigyan ako ni Mr. Chen ng kotse nang walang kahit anong salita. Talagang naantig ako. Sumagot naman ang mga nagkokomento sa kanyang stream. Isa ang nagsabi, hindi totoo yan. Ferrari ba yan? Para sa akin, parang nasa 2 milyon lang yan. Sagot ng isa, 2 milyon. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Iyan ay isang Ferrari LF, at least 30 milyon yan. May iba pang nagsabi, mukhang si Mr. Chen ay talagang kukunin na si Cao Cao. May isa namang nag-alinlangan, hindi ako naniniwala. Hindi lang basta makukuha si Goddess Cao Cao ng ilang milyon lamang. Sumang-ayon ang isa pa, oo, at least 100 milyon ang kailangan. Samantala, makikita ang ating bida kasama ang president na parang tanga at nagsabi, Mr. Chen, ganito kasi yun. Mayroong isang grupo ng mga mayayaman sa lungsod. Kasama rito ang ilan sa pinakamayayamang bata sa buong mundo, at lahat sila gustong makilala ka. Ano sa tingin mo? Sumagot ang ating bida, sure, pull me into the group. Agad naman sumagot ang president, thank you, thank you. Mr. Chen is really straightforward. Nang tumunog ang cellphone ng ating bida, agad niya itong kinuha at sinagot. Si Lao Li pala ang tumatawag.
Sinabi nito, Linzin, kaka-receive ko lang ng mensahe. Bukas ay magkakaroon ng class reunion ng class 3 ng ating high school. Nakatakda itong ganapin sa Yanjiang City, at dahil dito ka rin nag-aaral ng universidad, gusto mo bang sumama? Sumagot naman ang ating bida, sige, wala namang gagawin bukas. Dagdag pa ni Lao Li sa telepono, tama. Narinig ko rin na ang bulaklak ng Departamento ng Literatura ng Jiang University, si Xia Yaoxuan, ay pupunta rin sa class reunion. Habang nagaganap ang lahat ng ito, tila ba sinusubok ang pasensya ng ating bida. Sa isip niya, Xia Yaoxuan. Bagaman naging kaklase ko siya noong high school, halos hindi kami nag-usap. Ang alam ko lang ay napakayaman ng pamilya niya. Mabilis na sumagot ang ating bida, okay, darating ako. Kinabukasan, makikita ang ating bida na nakasakay sa kanyang Idanki papunta sa 5-star Meridian Hotel. Huminto siya at napatingin sa paligid, sabay sabing, ang rangya naman ng hotel na ito. Bigla namang lumapit si Lao Li kasama si Xiao Zhang at tinawag ang kanyang pangalan. Agad silang nagbatian, hey, Lao Li, Xiao Zhang. Saan ba dito pwedeng mag-park? Tanong ng ating bida. Sagot naman ni Lao Li, ewan ko rin hindi ko alam. Habang sila'y nag-uusap, biglang umusok ang Idanki ng ating bida. Agad siyang bumaba at napamura, Dam, ano bang problema nito? Nang biglang nalipat tayo sa nangyari kagabi si Mr. Zhao na nakita kagabi. Sinabi nito habang binubuhat ang Idanki ng ating bida pababa sa kanyang sasakyan, isang karangalan na magbigay ng sakay kay Mr. Chen kagabi. Hindi ko naisip na estudyante ka pala sa kolehiyo, Mr. Chen. Natutuwa akong makilala ka at umaasa akong makikipagnegosyo sa'yo. Nagpasalamat naman ang ating bida, samantala, si Cao Cao na nakasakay sa kanyang Ferrari ay nagsabing, Linzin, busy ako sa shooting bukas. Tatawagan kita kapag may oras ako. Nang bumalik na tayo, habang inis na iniisip ng ating bida ang nangyari kagabi, napaisip siya, siguradong nasira ito dahil sa kapabayaan ni Mr. Zhao kagabi. Kailangan ko siyang pagbayarin. Nagkomento naman si Lao Li, Mr. Zhao. Baka naman porter lang yun na tinawag na Mr. Zhao. Dumating naman si Feng Bilian na naka-purchase na sasakyan at binati ang ating bida, you, long time no see. Sagot ng ating bida, long time no see, Brother Lian. Tinanong ni Bilian kung nasira ang Idanki ng ating bida, at sinagot ito ng ating bida, kagabi pa ito nangyari, biglang tumawa si Bilian at sinabing, kasalanan ko. Nakalimutan kong walang parking space para sa mga scooty dito sa Meridian Hotel. Susunod, aayusin ko. Habang nag-uusap, biglang may nagsalita mula sa likod, welcome, Xiao Feng. Sabay tapo ng isang bagay si Feng Bilian. Isang lalaki sa gilid ang nagtanong sa kasama, ang galing naman, Lian, magkano kaya ang Porsche sasakyan na ito? Sagot ng babae, Xiao Hang, hindi mo ba alam? Ang Meridian Hotel ay pag-aari ng pamilya ni Brother Lian. Nagulat si Xiao Hang at sinabing, alam ko namang mayaman si Brother Lian, pero hindi ko inaasahan na ganito siya kay Aman. Ang halaga ng pagpatayo sa Meridian ay 300 million. Sobrang yaman niya, pero napakababa pa rin ng loob niya at considerate kay Lin Xin. Walang mas hihigit pa kay Lian. Nang matapos ang usapan, sinabi ng ating bida, mauna na kayo, maghahanap lang ako ng lugar na pwedeng i-park itong Idanki. Sumagot naman si Lao Li, sige, maghihintay kami sa loob. Habang nagpapark si Lin Xin, makikita nga si Lu Yaxi na may ginagawa sa kanyang paa at tinawagan nga nito ang ating bida. Sinabi nito, Lin Xin, nasaan ka? Gusto mo bang mag-dinner tayo ngayong Sabado? Sumagot naman si Lin Xin, pasensya na, hindi pwede ngayon, nasa high school reunion ako. Baka bukas na lang. Sumagot si Lu Yaxi, sige, wala na akong pera, may mahigit 2,000 yuan na lang. Bukas na lang, mawawala na rin ako ng pera sa ilang araw. Nag-isip si Lin Xin, inconvenient. Baka may darating na kamag-anak. Straight man of steel. Sinagot niya si Lu Yaxi, alagaan mo na lang ang sarili mo at uminom ng maraming mainit na tubig. Nang biglang tumaas ang favorability ni Lu Yaxi ng 2%, habang namamula sa sinabi ng taking bida na pabulong ito ng, Nag-flash naman sa system ng ating bida ang mensahe, Lu Yaxi's favorability na dagdagan ng 2%,
has reached 71%. You completed the first task of counterattack. Nakita rin ng ating bida ang balanse sa kanyang account. Spent counterattack gold for Luyaxi ay umabot sa halagang 11,359,800, return 10% 1,135,980 money. It has been transferred to your personal account. Sa isip ni Lin Zin, napangiti siya habang nakapapogi post, sino ang nagsabing walang bisa ang pag-inom ng mainit na tubig? Effective nga pero kulang pa rin. 1.13 million lang ang bumalik. Kailangan ko pang gumastos ng mas marami. Habang tinitingnan niya ang kanyang status sa system, sinabi nito, open the personal attribute interface. Nang, Linzin, Age, 22, Strength, Level 1, Agility, Level 1, Physique, Level 1, Intelligence, Level 1. Pagkatapos, reward na dagdagan ng isang level ang lahat ng attributes. Reward skill draw once. Dahil sa system, nagmala Super Saiyan ang ating bida habang nagle-level up ang lahat ng attributes at umabot na sa level 2. Napabuntong hininga siya at napasad sa isip, ang init na kumakalat sa buong katawan ko, ang sarap ng pakiramdam. Nang makikita si Linkson na pinpendotin niya ang draw button, sinabi niya, then draw a skill. Dagdag pa nito, single draw miracle. Nang mapindot niya ito, lumabas sa system ang tatlong skill options, A-level skill, appreciation of cultural relics. C-level skill, 5 whips of lightning. D-level skill, singing and dancing rap. Napangiwi ang ating bida sa kanyang nakita at napaisip, anong klaseng mga skill ito? Hindi naman ito magagamit sa araw-araw na buhay. Nang matapos nga ang pag-level up ng ating bida, mapunta tayo sa dati. Nang matapos ng ating bida na i-park ang kanyang idanki, tumingin siya sa gusali at napabulong, oras na para bumili ng kotse, pero hindi ko pwedeng gastusin ang pera para sa sarili ko. Sabay saad, hay, kalimutan na nga. Pumunta na lang muna ako sa party. Pagpasok niya sa loob, makikita ang ilang mga lalaki na nag-uusap habang may kasama silang tatlong babae. Umupo siya sa tabi ni Lao Li at tinanong, wala pa si Xia Yu. Agad namang sumagot si Lian, ano bang pakialam mo, Linzin? Si Xia Yakshuan ay bulaklak ng Departamento ng Literature, at hindi basta-basta ang pamilya nila. Samantalang ikaw, bilang tugon, nagtanong ang bida, mayaman ba talaga ang pamilya ni Xia Yufei? Sumagot si Lao Li, hindi na nakakagulat kung hindi mo alam. Ang pamilya nila ay isang scholarly family na may mahigpit na mga alituntunin, kaya sobrang low-key sila. Habang nag-uusap si Lian kasama ang apat na babae, sinabi ng isa, ngayon ko lang nalaman na pag-aari pala ng pamilya nila ang City Museum. Sumagot ang isa, wow, sobrang yaman pala nila. Sabi pa ng isa, ibig sabihin, hindi talaga ka-level ni Lin Zin si Xia Yakshuan. Sa tingin ko, si Lian lang ang nararapat na manligaw kay Xia Yakshuan dito sa Yanjiang. Sumang-ayon pa ang isa, tama ka dyan. Samantala, hawak-hawak ng ating bida ang kanyang baso at sabi niya, brown coffee. Nang biglang pumasok ang isang babae at sinabi, pasensya na sa pagdating ko ng huli, naipit lang ako sa traffic. Parang may bago na namang chika babe ang ating bida. Sana all. At dyan na muna mapuputol ang ating kwento. Maraming salamat sa inyo. Ngayon, isang malaking shoutout naman tayo.